Okay guys, so today discuss natin, no, bigyan natin ng more explanation about the savings and wealth line. So ano nga ba itong savings and wealth line? And of course, gaano nga ba kahalaga na malaman natin itong savings and wealth line? Okay, ito yung isa sa pinakamagandang konsepto na itinuturo sa atin ni IMG, no, na dapat natin talagang mas maintindihan and malaman. Ito ay galing sa book natin, The Secret to Saving and Building Our Future, which is about the X-curve concept. But this time, i-discuss lang natin yung about sa savings and wealth line. Dito sa savings and wealth line, meron tayong dalawang linya na dapat lang nating matandaan. Okay, ano yung line na yon? Etong blue line, napapansin nyo yung arrow na pataas, at saka itong red line na nandito sa baba, parang broken line siya, up and down ang itsura. So yan yung gusto nating malaman kung nasaan ba tayo, anong position ba tayo. Uulitin ko. Pagkatapos ng presentation, kailangan ma-identify natin nasaan ba ako. Ano ba yung estado ko sa buhay? 'Di ba? Ano ba yung position ko ngayon? Nasaan ba ako napapabilang? Dito ba ako sa blue line or sa red line? So alamin natin ano ba tong red line at saka yung blue line. Unahin natin sa blue line. Mapapansin nyo itong blue line, ito ay pataas. So nagsimula siya, pababa, tapos unti-unti tumaas. Ang ibig sabihin, bawat isa sa atin or lahat pala tayo, dapat ang goal natin, and for sure, lahat naman tayo, ang goal natin, umangat sa buhay. Tama? So itong blue line, nagre-represent ng ating katayuan sa larangan ng finances or pagdating sa usaping kaperahan. Ibig sabihin, kamusta ba yung buhay ko ngayon? Kamusta ba yung katayuan ko ngayon? Kamusta ba yung ipon ko ngayon? Kamusta ba yung kayamanan ko ngayon? Pataas ba yung direction ko kagaya ng blue line? Ibig sabihin, habang bata ako, unti-unti ba akong nakakapag-ipon? Unti-unti ba akong nakakapaghanda? Para habang tumatanda ako, pataas ng pataas yung preparation ko, pataas ng pataas yung financial gain ko, financial knowledge ko, yun yung pinakagusto natin. And sad to say, kukonti lang ng bilang ng tao ang nakakarating dito sa blue line. Karamihan ng tao sa halip na blue line bumabagsak na papapunta sa red line. So ibig sabihin pala, kada edad natin, habang tumatanda tayo, dapat tumataas ng tumataas din yung finances natin, yung ipon natin. Okay? Para pagdating natin ng edad na 40s, 50s, 60s, patanda tayo, nakuha na natin yung goal natin. Ibig sabihin, financially successful na tayo. Okay, so question, nasa blue line ka ba? So another question, paano ba natin, sir, masasabi na financially successful na tayo? Paano ba natin masasabi na nakuha na natin yung ating goal? 'Di ba? Paano ba natin masasabi na nasa level 3, level 4 na tayo? Mapapansin nyo, 'di ba, merong mga level 'yan. So dapat habang bata tayo, nasa level 1 pa lang tayo, pataas ng pataas yung level natin. Yan ay mangyayari lang kung tayo ay marunong. Yan ay mangyayari lang kung tayo ay financially educated. Meron tayong mga alam sa paghahanda, meron tayong alam sa mga planning or financial strategies, and meron tayong mga alam sa financial management. Kaya dito sa IMG, tuturuan natin ang lahat ng kababayan natin paano ba makuha yung blue line at makarating dito sa level 4 na stage. Okay, so paano ba natin, sir, masasabi na nasa level 4 na tayo? Okay, masasabi natin na okay na yung status natin, financially secured na tayo or successful na tayo kapag nabuo na natin itong A to H. Ayan, ano ba yung A to H? Number 1, dapat meron na tayong high savings or magandang ipon. 'Di ba? So masasabi mo na financially successful ka na or okay na yung status mo sa larangan ng finances kapag enough na yung ipon mo. O 'di ba? Kaya ka ng
tulungan and i-sustain yung pangangailangan mo. And of course, pangalawa, letter B, wala ka ng utang. Zero debt na tayo. Kung may utang man tayo, ito yung tinatawag nating good debt. Ang ibig sabihin ng good debt, ito yung mga utang na ginagamit natin na kung saan nakakapagbigay ng pagpasok ng pera or merong tinatawag na return. Okay? Ibig sabihin, ginamit mo yung pera ng iba, inutang mo, pero ginamit mo palang puhunan sa negosyo na kung saan mas malaki yung pumapasok sa'yo. So, make sure yung utang na meron tayo may pumapasok, hindi palabas ng palabas. Okay? And letter C, or pangatlo, ito yung investment program. Masasabi natin we are financially secured or nasa blue line na tayo kung nakakapagsimula na tayong mag-provide ng mga investment program. Maraming klase ng investment program. Pero dapat natin munang maintindihan ano ba yung investment. Ang investment, hindi lang po ito dapat perang kumikita. No? Hindi lang natin tinitignan yung profit, yung return. Ang tinitignan natin sa investment talaga, yung gain natin and yung future goal. Ulitin ko, dapat yung goal. Ibig sabihin, para saan ba yung investment mo? Kasi ang salitang investment is the same ng pagtatanim. So, nagtanim ka na ba? Ibig sabihin, in the future, meron kang aanihin. Okay, maraming platform ng investment. Dito sa IMG, isa sa tinuturo nating way, stock market, healthcare program, mga PDF, yan, marami po, real estate, marami tayong tinuturo. Ang question, may nasimulan ka na ba? Di ba? Para pagdating ng panahon, meron kang educational fund, retirement fund, travel fund, pangbili mo ng dream house, dream farm mo, o di ba, pang negosyo. So marami palang paggagamitan yung investment. Kaya dapat nasisimulan na natin. And of course, we have to make sure habang bata pa tayo, we are financially equipped. Alam na natin yan para makarating tayo sa blue line. And pang-apat o yung letter D, healthcare. Masasabi natin we are financially secured, successful na tayo pag may savings, walang masyadong utang, may good debt, 'di ba? May investment program, higit sa lahat meron na tayong healthcare program. 'Di ba? Anytime na magkasakit tayo or magkasakit yung sa family member natin, anyone sa pamilya natin, huwag kang mag-alala, hindi magagalaw yung pera sa bulsa mo, hindi ka mamomroblema, 'di ba? Kasi nga meron ka nang napaghandaang healthcare program. 'Di ba? Yan yung kagandahan kapag ikaw ay financially equipped, marunong ka, nakapag-aral ka, and naintindihan mo paano ba magiging stable yung buhay finances mo. Okay? So imagine mo kahit anong palang problema, walang na dumating sa iyo, wala ka masyadong intindihin kasi ready ka. And panglima, life protection or life insurance. Alam naman natin, walang sino man ang nakakaalam sa buhay natin kung kailan kukunin ni Lord. Ang question lang, handa ka ba? Handa ka ba sa mga maiiwan mo? Handa ka ba para sa pamilya mo? Diba? Yun yung question natin. Gaano tayo ka-ready? Paano yung mga anak mong nag-aaral? Paano yung asawa mo? Paano yung buhay nila? Good thing, kapag ikaw ay financially educated na, alam mo na kung gaano kahalaga yung paghahanda sa life protection, worry-free ka na. Diba? Anytime na kunin ka ni Lord, secure ang family mo. Okay? And pang-anim or letter F, eto po, dapat meron kang binibuild or nase-set aside na emergency fund. Anything na may mangyari, anything na may emergency, healthcare man yan, physical man yan, may mangyari man sa bahay, may nangailangan, walang problema kasi may pinaghandaan ka ng emergency fund. So with that, masasabi mo, you are financially secured, di ba? Kahit papano financially free ka na. Okay, ano man ang mangyari, nasa blue line ka na, na-reach mo na yung goal. So dapat habang bata ka, pinaghahandaan mo yan. Kung hindi ka na bata ngayon, wala ka ng ibang choice, kailangan mong simulan para at least maging stable yung buhay mo, masabi mo na unti-unti nare-reach mo na yung goal mo. And lastly, alam naman natin na lahat ng binanggit ko na 6 or yung A to F,
kailangan nating maglabas ng pera. Kaya very, very important yung letter H. Dapat meron tayong continuous income hanggang sa pagtanda natin. Especially pagtanda natin. Especially pag may nangyari. Especially pag retire ka na. Kasi kapag nag-retire ka na, kung dependent ka sa single source of income, malaki ang problema. 'Di ba? Mawawala yung income mo pag retire mo or na-terminate ka sa trabaho or nagkasakit ka or nawalan ka ng trabaho, mawawala ang income mo pero hindi mawawala ang expenses mo. So tuloy-tuloy yung paggastos mo. Tuloy-tuloy yung expenses mo. Okay? Yan ang pinakamabigat lalong-lalo na pagtanda mo kasi mas nadodoble pa yung expenses mo. Mas lumalaki kasi gawa ng maintenance, laging check-up, hospitalization, mas malaki yung needs mo pag tumatanda ka. Okay? Ganito po ka-stable ang buhay ng mga nasa blue line kapag napaghandaan na nila ito. Masasabi mo na financially secured ka kapag meron ka na nito, nabuo mo na ito. So kung wala ka pang nabubuo, wala kang ibang option kundi simulan isa-isa. Alamin mo kung ano yung kaya mong simulan agad. And sad to say, sabi ko nga sa inyo, halos 7% lang ng tao, ng mga Pilipino sa buong mundo ang nakakarating sa blue line. Okay? So imaginein mo, kung wala ka sa blue line, nasaan ka? So babagsak ka dito sa red line. Ano ngayon po yung red line? Pag sinabi nating red line, tignan natin, saan ka ba nabibilang? Sa blue line o sa red line? Pag sinabi nating red line, ito yung mga taong masisipag din naman. Nakapag-aral, nakapagtapos, busy-busy sa trabaho, busy-busy sa buhay, OFW, may mga negosyo naman. Pero, bakit nandito sila sa red line? Bakit hindi sila pataas? Bakit up and down yung kanilang buhay finances? Kasi karamihan ng tao, hindi talaga financially educated. Hindi sila marunong paano mag-strategize ng kanilang finances. Hindi rin sila marunong ng financial planning or magplano para sa future. Hindi sila nakapag-aral, hindi sila naka-attend ng trainings, hindi sila naka-attend ng seminar, walang nag-guide sa kanila paano nila gagawin ito step by step. Kaya naman mapapansin mo, karamihan ng nasa blue line, yes, nagkakasweldo, nagkaka-income, nakakaipon, pero once na may problema, kukuha sa ipon, kukuha sa savings. Bagsak na naman ang savings. Mag-iipon na naman, nagkaroon ng healthcare issues, kukuha sa savings, bagsak na naman. Nagkaipon na naman, may namatay, kukuha sa savings, nawala na naman, 'di ba? Nawalan ng trabaho, may income, may savings, kinuha na naman sa savings. Karamihan ng nasa blue line, walang ibang alam na paghahanda kundi ang savings. Kaya later on, mapapansin mo, minsan magpupundar ng bahay. May savings, madudukot, then maglo-loan para may ma-provide na bahay. Diba? Nakaipon, natapos si bahay, may savings ulit, kumuha naman ng sasakyan, maglo-loan, nawala na naman yung savings, pinang-down. Lahat ng perang pinanggagamitan nang gagaling sa savings. Kasi hindi nila alam itong A to H. Ang alam nila is yung savings. Diba? Hindi nila nakukonsider itong ibang mga factors or ibang mga financial blocks. Yan yung main difference. Kasi nga walang nag-guide, walang nagturo, hindi sila umattend ng training, hindi nagbasa ng book, hindi nag-aral about finances. Kaya naman majority ng Pilipino, more than 90% ng Pilipino nandito sa red line. Kaya ang pinakamasakit na part, karamihan ng Pilipino, hirap pa rin sa buhay, regardless kung ano yung position mo, supervisor ka, manager ka, may sasakyan ka, may kotse ka, OFW ka, maliit ang sweldo mo, malaki ang sweldo mo, ang ending mo, nasa red line ka pa din. Diba? So, ito yung pinaghahandaan natin. Kung nasa ang estado ka man ngayon, tanungin kita, nasaan ka? Nasa red line o nasa blue line? Kung nasa red line ka, simulan mo na nabuuin unti-unti etong mga financial product na to.
etong mga item na to. Kung hindi mo alam, that is the main reason kaya nandito si IMG. I-guide ka namin, tuturuan ka namin step by step, pre ang ginagawa nating pagtuturo para makuha mo isa-isa o mapuno mo isa-isa yung mga financial blocks. Okay? And good thing kasi continuous yung learnings using our book. Ngayon ang question, gusto mo bang makarating sa blue line? So sir, paano ba makakarating sa blue line? Ano ba yung ginawa ng mga tao? Bakit nila nabuo yung A to H? Paano sila naging financially secured? Paano sila naging successful? So tignan natin, ito po yung ilan sa mga sekreto paano nila narating yung blue line. Yan, okay. So check natin. Paano nga ba nakuha ng 7% na katao o na Pilipino yung kanilang goal? Paano ba sila naging successful? Dito po may titignan tayong dalawang area, dalawang item. Ito yung short-term activities or mga short-term goal at mga long-term activities or mga long-term goal. So familiar na ba tayo? So dito makikita natin ang kaibahan ng mga taong nasa blue line at nasa red line. Unahan natin yung mga nasa blue line. Yung mga naging successful or mga nasa blue line, ang activities pala na pinagpopokusan nila or binabantayan nila at ginagawa nila ng paraan, etong short-term activities at ang long-term activities. So, ibig sabihin, etong nasa blue line, meron silang short-term and long-term mentality or long-term mindset. Hindi lang sila nag-i-stick dito sa mga short-term activities. Ulitin ko ha, sila ay may mga long-term and short-term mindset. Okay? So, tingnan natin. Pag sinabi nating short-term mindset o mga short-term activities, ang mga nasa blue line and red line, pareha sila nakapokus sa daily needs. Yan yung mga short-term activities. Ano ba yung daily needs na yan, sir? Ito po yung mga pangangailangan natin pagkain araw-araw, pang tuition fee, pang baon, pangbayad sa mga bills, pinaghahandaan natin kada sweldo, pag may mga birthday, pag may mga okasyon, pag may mga travel, pag may mga bayaring utang, dito tayo nakapokus. Pagdating ng December, sa daily needs pa rin nakapokus kasi may bonus, may 13 month, another year, same pa rin yung situation ng buhay. Diba? Karamihan ng nasa red line, dito lang nakapokus. Yung nasa blue line, nakapokus din syempre sa daily needs. Pero ang kaibahan lang nila, yung mga nasa blue line, hindi lang dito nakapokus pala. Pumupokus din sila dito sa long-term activities. So, ang nasa blue line, merong long-term mindset. Samantalang itong mga nasa red line, short-term mindset lang talaga sila. Kaya nga, hindi nila nakikita yung future at hindi nila pinaghahandaan, wala silang financial planning. Tignan natin. Sabi mo kanina, nasa red line ka. So, tignan natin kung totoong nasa red line ka nga. Baka magalit ka sa akin. Sabihin mo, hindi ka short-term mindset. Let's check. Yung nasa blue line, kaya pala nila nakuha yung kanilang goal, kaya pala sila naging successful kasi, number one, nakapokus din sila paano nila i-maximize yung kanilang oras. Alam naman natin na napakahalaga ng oras. Diba? Sanay na sanay pa nga tayo na sinasabi natin, time is gold. Diba? Sabi, di baling walang pera basta meron kang oras kasi meron kang pag-asa na makabuild. So, ibig sabihin, itong mga naging successful na tao, yung mga nasa blue line, di ba, yung mga yumamang tao, yung mga umasensong tao, alam nila paano nila gamitin yung oras nila na maging productive, na maging kapaki-pakinabang. Hindi nila inaaksaya yung oras nila for nothing. Di ba? Samantalang yung mga nasa red line, tanungin ko kayo, saan nyo ginagamit yung mga bakanting oras nyo? Yung oras na wala kayong pasok, yung oras na bumabiyahe kayo, sabi natin, 1-3 oras na biyahe, anong ginagawa nyo?
Pag-uwi ng bahay, 'di ba? Anong ginagawa nyo? Nanonood ng TV, nag-FB, minsan nagre-relax, nakikipag-inuman, minsan nakikipagkwentuhan, yung iba nag-games. So depende. Ang question, kapaki-pakinabang ba 'yun para marating mo yung goal mo? 'Di ba? Yung oras mo ba yan na 'yon ginagamit mo para makuha mo yung success mo? 'Di ba? Yun yung isang reason bakit yung mga nasa red line hindi makaangat sa buhay, hindi makarating sa blue line kasi eto yung nawawala sa kanila, yung number one, paano nila i-maximize yung kanilang oras? Paano nila gawing kapaki-pakinabang at makatulong sa kanila para maging asensado sa buhay? And number two, ang mindset ng mga nasa blue line, 'di ba? Yung mentality ng mga naging successful na tao, continuous learnings and continuous growth. Hindi sila pumapayag na natetenga yung isip nila. So talaga minamaximize nila, ginagamit nila itong brain, itong gift ni Lord sa atin, yung ating kaisipan, ginagamit nila na mag-grow. Mas maraming matutunan from time to time. Especially matutunan, maka-acquire ng knowledge, maka-gain ng information, paano ka maging successful sa buhay, paano ka mag-market ng tama, paano ka magsimulang mag-business, paano ba mag-fail, and paano ka matututo sa mga failure, 'di ba? Paano i-handle ang finances, paano yung tamang pag-manage ng family, 'di ba? Paano yung paghawak ng relationship, paano yung tamang parenting, sobrang daming learnings. 'Di ba? Ang question tayo, 'di ba? Yung mga nasa red line, nag-gain ba tayo ng knowledge? Nag-aaral ba tayo? Pumapayag ba tayong mag-grow tayo from time to time? Or natetenga na lang kung ano yung isip na meron tayo? So kaya pala nag-grow, kaya pala nila nakuha yung goal nila, dati rin naman silang wala dati rin silang nasa red line. Karamihan, more than 85% ng successful people, galing yan sa wala. Pero ginawa nila yung number 1 and number 2. Kaya unti-unti nag-grow sila. Okay? And sabi nga po, isa po sa nasusulat sa atin sa Bible, di ba? Sabi po sa Proverbs 19:8, ulitin ko ha, Proverbs 19:8, sabi, do yourself a favor and learn all you can. Then remember what you learn and you will prosper. So ibig sabihin, sinabi ni Lord talaga, mag-aral ka, be wise. Matuto ka ng lahat ng information. Gamitin mo ito. Kung gusto mong maging successful sa buhay, kung gusto mong maging prosperous, you have to grow in mentality. You have to grow in mindset. Ang question, yung mga nasa red line, nag-grow ba sa mindset? Diba? Ano yung ginagawa natin? So, anong ine-expect natin? Okay? So, hindi pala pera ang problema. Hindi lang pala pera. Ang problema natin yung mentality natin o yung mindset natin. Yung mga activities na ginagawa natin. Okay? And number 3, dapat daw meron tayong right community. So, ibig sabihin, itong mga nasa blue line or mga umasensong tao, naging successful na tao, paano ba nila nabuo yung A to H? Kasi they have the right community. Meron silang mga tamang tao na nasa paligid nila. Tamang tao yung napapakisamahan nila, nakakausap nila, nagga-guide sa kanila, nagme-mentor sa kanila. 'Di ba? Yung mga tao sa paligid nila, yung nakakasalamuhan nila, tinutulungan silang umangat sa buhay. Meron silang mindset, yung mga kasama nila, may mga kasama sila na tinutulungan sila paano ma-reach yung goal nila. So, ang laki ng chance. 'Di ba? Yung opportunity sobrang laki. Imaginein mo na ma-maximize mo na yung oras mo. 'Di ba? Yung mga taong nakakausap nila, tinutulungan silang mag-grow. Tinutulungan silang i-maximize yung oras. Ang question, yung mga nasa red line. Ikaw na nasa red line, kamusta naman yung mga nakakasama mo sa buhay? Kamusta yung nasa pamilya mo? Yung nasa paligid mo? Sino-sino yung madalas mong nakakasama? Kung ang nakakasama mo ay mga marites, ano ine-expect mo? Kung 5 marites ang kasama mo, pang ilan ka?
Diba? Kung 5 gastador ang kasama mo, pang ilan ka? Diba? Karamihan pa sa atin na nasa red line, mas nauuna pang nakilala si Shopee, si Lazada, kaysa kay IMG. O di ba? Mas nauuna pang alamin yung pagkakagastusan, yung mga bago, what's new na pagkakagastusan kaysa dun sa pag-iipunan or alamin yung mga paraan para mag-grow sa finances. So tignan mo kung sino yung nakakasama mo. Mga naninigarilyo ba yan? Umiinom ba yan ng alak? May mga pangarap ba sa buhay yan? Yan ba yung mga taong talagang matutulungan kang umangat sa buhay? O sasabihin sa'yo, naku, wag ka nang pumasok dyan, wala yan, baka ma-scam ka pa. Naku, wala yan, nangyari na sa akin yan. Diba? Tignan mo yung influence na meron silang kayang ibigay sa'yo. And tandaan mo, nakasulat din yan sa Biblia, diba? O, sabi po sa Proverbs 13:20, Proverbs 13:20, sabi po, be friend with those who are wise. So, be friend with those who are wise. Doon ka sumama. Doon ka makipagkaibigan. Doon ka lumapit sa mga may kaalaman. Di ba? Sa mga marurunong. And you will become wise. O di ba? Mas matututo ka, mas magiging wise ka. May chance na makuha mo yung goal mo. May chance na makarating sa blue line kasi matutulungan ka. And sabi, choose fools. Fools, yung mga alam nyo na, yung mga hindi marurunong, yung mga may problema, yung mga sabihin natin hindi tama ang isip, di ba? Choose fools to be your friends and you will have problems and troubles. O, di ba? Kung yung mga nakakasama mo hindi marunong mangarap, hindi marunong mag-aral, ayaw matuto, di ba? Hindi marunong mag-take ng risk, ayaw mag-grab ng opportunity, ayaw mag-take ng chance, di ba? Hindi marunong magbasa ng libro, ayaw magbasa, ayaw manood ng mga trainings, libre naman sa YouTube. So anong klase ka? 'Di ba? Anong klase ka ngayon? Anong klase ka ngayong nilalang? Ikaw ba yung nilalang na papunta rito sa blue line or malamang sa red line ka mananatili? 'Di ba? So, ang problema mo kapag nasa red line, ang dami mong peperwisyuhin. Promise. Kapag tumanda ka, peperwisyuhin mo yung mga anak mo kasi wala kang napaghandaan. Kapag tumanda ka, peperwisyuhin mo yung ibang tao kasi hihingi ka ng tulong dahil hindi ka naghanda. Okay? So, you have to make sure meron kang tamang community. Tama yung mga tao sa paligid mo. Kung sa palagay mo hindi sila makakatulong sa'yo, hindi mo naman sila kailangang iwanan. Kailangan mo lang dagdagan, maghanap ka ng mga tao pa na mas makakatulong sa'yo. And kaya po kami nagtuturo, kaya nandito ang IMG community, we are providing all these learnings, information, strategies, steps, guides, books, trainings, materials, lahat po binibigay namin for free. Kasi gusto namin matulungan kayo paano kayo maging successful sa buhay. Kung tatanungin niyo ako, sir, bakit ikaw ba nasa blue line ka? Yes, nasa blue line na ako. Nagsimula ako sa blue line, ay dito sa red line, di ba? Nagsimula ako sa level 0. Umangat ako ng umangat. Wala pa ako dito sa level 4. Pero, nandito na ako between level 3 and level 2. And I am continuously growing and learning. Di ba? May mga sinimulan na tayo. Ang importante lang magsimula ka. Ang importante lang may matutunan ka. Kasi kung hindi mo alam kung papaano, anong paraan, sino yung makakatulong sa iyo, mas mahihirapan ka. Klaro po? Diba? Ang question ko sa iyo, willing ka ba talaga na mapapunta sa blue line? Do you have the right person na makakatulong sa iyo? Meron ka bang coach? Meron ka bang mentor? May community ka ba? May kilala ka bang champion, winner? Mga sports, mga billionaire, millionaire, diba? Mga successful businessman, mga mentor sa finances, sa spiritual, sa health, na walang coach or walang mentor? Ang tanong ko, meron ka ba? Kung wala, alam mo na yung gagawin mo. Kung gusto mong makarating sa blue line, alam mo na yung step na gagawin mo. Kaya nandito kami, ang IMG community,
para i-help ka namin, i-guide ka namin, matutunan step by step paano mo makukuha yung goal mo, paano mo masisimulan buuin etong mga areas ng finances mo. Okay po? Klaro ba? Okay. Pang-apat, pangatlo pa lang pala. So alam mo na ngayon yung mga sikreto. Paano ba nakapunta sa blue line? So pang-apat, yung mga nasa blue line, they know how to save the right way. Alam nila yung tamang pag-iipon. Alam nila yung step. Alam nila yung mga investment program. Kasi nga inaral nila, tinuruan sila, nagbigay sila ng time. Marunong silang mag-strategize. Marunong sila ng financial planning. So mas madali sa kanila paano nila makukuha yung goal nila. At ang pinaka-the best, hindi ka basta-basta mahihirapan. Sa simula, mahihirapan ka kasi yung habit mo iba, yung nakasanayan mo iba. Pero through your community, dahil may mga makakatulong ka, may makakasama ka, 'di ba? May makaka-influence sa iyo, may nakikita kang sabay-sabay kayong nag-iipon, nag-iinvest na maliit na amount, nalalaman mo paano palaguin yung maliit na pera, nalaman mo na kahit maliit na pera, 10 piso, pwede ka palang mag-ipon. Ang importante lang tuloy-tuloy at gawin mong habit at magkaroon ka ng discipline. 'Di ba? Imaginein mo, yung 20 pesos per week sa 10 taon kung gagawin mo. 'Di ba sobrang laki na? 20 pesos per week, kayang-kaya mo, I'm sure, kahit ng bata. Pero hindi mo nagawa. Kaya nasa red line ka pa din. 'Di ba? So ang savings dapat pala hiwalay-hiwalay, hindi isang savings lang. So maraming area na pinagsasavean. Meron kang emergency fund, investment, life protection, healthcare fund, meron kang liquid asset mo, 'di ba? So yan yung mga matututunan mo kapag meron kang tamang community, kapag nag-gain ka ng knowledge and wisdom. Okay? Tignan natin yung mga nasa red line. They know how to save the right way, 'di ba hindi? Kaya nga up and down eh. May mga investment program, wala. Yung iba siguro may investment, ang problema dahil hindi sila financially equipped, nahuhugot din. Dahil mali yung pagbibuild nila ng financial structure, nahuhugot din yung investment nila. May bahay na investment, may lupain na bebenta, 'di ba? Merong mga stock market na bebenta, hindi kasi nila alam yung right way. May mga insurance sa kinuha, nawawala, 'di ba? Napoforfeit kasi hindi nila alam yung right way. So ngayon nakita mo na paano nakarating yung 7% na tao sa blue line, paano sila naging successful. And of course, number 5, ini-involve nila ang kanilang pamilya. Bawat isang member sa family, tinuturuan na nila, bata pa, tinuturuan na. 'Di ba? Bawat isa, binibigyan nila ng rights na matuto, ine-educate nila, tinetrain nila paano maghawak ng finances, paano kumita kahit maliit na halaga. Yan yung advantage kapag you have the right community, marami kang alam na programs, continuous yung learnings mo, mas malaki yung chance mo na makuha yung goal mo. So yung nasa blue line, ini-involve nila yung family member nila into financial growth. Samantalang yung mga nasa red line, tanongin kita, kung ikaw nga, hindi mo alam yung financial growth, wala kang financial planning, paano mo pa i-involve? So ano ini-expect mo sa family mo? Gastador o saver at investor? 'Di ba? Kaya nga mayat maya may kumakatok sa bahay na Shopee or Lazada. 'Di ba? Ang dami ng mga online shopping ngayon. Kahit bata marunong na, bata pa marunong na gumastos. 'Di ba? So you have to check paano tayo mapapapunta sa blue line. Bakit ba tayo nananatili sa red line? 'Di ba? Minsan nasisisi natin yung ating income maliit, mahal ang gastusin. Yes. But the problem is, anong mindset ang meron ka? Paano ka mag-grow? And lastly, kaya pala na-reach nung 7% na tao o mga Pilipino yung kanilang success, paano nila nabuo yung A to H? Kasi they created another source ng income. Hindi sila pumayag na isa lang ang source ng income nila. Kasi alam naman natin na kung ano yung pumapasok, maliit lang ang pumapasok at malaki ang lumalabas, magne-negative ka. Hindi mo kayang kunin, hindi mo kayang buuin lahat ng needs mo
kung maliit lang ang source mo at isa lang ang source mo. Question ko sa'yo, ikaw na nasa red line, nakapag-create ka na ba ng other source ng income? Nakapag-try ka na ba? Nag-aral ka ba paano mag-build ng other source ng income? Busy ka. Tapos ka pa sa pag-aaral, OFW ka, karamihan busy. 'Di ba? Wala kang time mag-aral. So saan ka busy? 'Di ba? Paano ka magbi-business? Pag nagkapera kang malaki, pangarap mo mag-business, paano ka magbi-business? Ang mindset mo is short term. Wala kang right community, wala kang enough learnings. Nag-aabang ka ng puhunan, pero wala kang enough knowledge. Habang wala ka pang puhunan, grabe, mag-aral ka na, mag-inquire ka na, magbasa ka na, manood ka na ng mga information, mag-planning ka na. Para kapag nagkaroon ka ng puhunan, ready ka sa pag-start. Hindi ka na mag-fail basta-basta kasi napag-aralan mo na. 'Di ba nagtanong ka sa mga taong nag-fail, mga failure, paano ba sila naka-recover? Then that's the time magkakaroon ka ng other source of income mo. Okay? Yan ang main problem natin. Karamihan, yung 90% ng katao kaya nasa red line kasi they are dependent on single source of income. So itong 6 na to, yan yung ilan lang sa mga sikreto paano talaga makakarating sa blue line. Ang question ko sa iyo, are you willing to learn? Gusto mo ba yung mindset mo mabago, ma-improve from short-term into long-term mindset? Yung mentality mo mag-grow. Depende sa iyo. Depende yan sa makakasama mo. And that's why kami dito sa IMG, talagang pinupush namin kayo. Step by step dapat makuha mo yung blue line. Step by step dapat makuha mo yung mga right information. Mag-alat ka ng oras kasi you have the time. Diba? Meron kang oras. Ang problema lang, saan mo ginagamit yung oras. Okay? And dito sa IMG, grabe lahat yan matututunan mo. And just imagine gaano kasarap nang nasa level 1 ka and unti-unti nasa level 2 ka. Diba? Gaano kasarap na makita mo na may healthcare program ka, na unti-unti may investment program ka kahit maliit pero patagal ng patagal lumalaki. Diba? Gaano kasarap na anytime na kunin ka ni Lord, merong makukuha yung family mo. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ng anak mo. Diba ayaw na ayaw mo nga ma-hospital? Kasi anyone sa family member mo kasi nga natatakot ka, hindi lang sa sakit, natatakot ka sa expenses. Diba? Pagtanda mo, wala ka ng income. Imaginein mo kanino ka aasa. Sino pahihirapan mo, mga anak mo. Kasi wala kang investment program. Wala kang pinaghandaan. And karamihan sa atin, pinoproblema lagi yung tuition fee ng kanilang mga anak. Tama po ba? Yan yung mga nasa red line. Kasi nga, they'll never prepare. Hindi sila naghanda. Dapat noon, wala pang anak, maliit pa yung anak, pinaghandaan na yan. Alam mo namang lalaki ang anak mo. Alam mo namang mag-aaral ang anak mo. Bakit hindi ka naghanda? Kasi nga, hindi tayo financially equipped. Okay? So, you are welcome here in IMG. No? Para matuto ka, para mag-grow ka. Again, we are providing all this training for free. And good news pa nga eh. Dahil umattend ka ng training natin, meron pa kaming gift sa'yo. Bibigyan ka pa namin ng worth 20,000 na life insurance. So just imagine, meron ka pang libreng life insurance. Okay? So, lahat ng details na yan, lahat ng information na yan, paano natin gagawin step by step, matututunan mo. You are much welcome. Ikaw ang magdesisyon. Gusto mo bang mag-grow? Gusto mo bang makarating sa blue line? Gusto mo ba ng tamang community? Kung wala kang mahanap, you are much welcome sa IMG. Okay? So, tuturuan ka namin, i-guide ka namin. And of course, kailangan mo lang mag-decide kung gusto mo talagang mag-grow. Maraming salamat and hopefully marami kayong natutunan ngayon. Thank you so much and God bless.